Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentohan po tayo dito po sa Tambayang mga kabayan. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentohan po natin mga tambay, ito po talaga putok na po ito sa buong bansa, sa buong mundo, at sa social media at sa mainstream media. Kalat na po. Dahil po ang flood control po, ang flood control scandal ay umaabot na po. Nakaabot na. Umabot na po sa Malacanang ang issue po ng flood control, corruption, mga kabayan. Ito po daw ay nasa Malacanang sa tinatawag na Aguado Residence, mga tambay. Ano po ba yung Aguado Residence? Malalaman po natin sa balita yan. Kung totoo po na yan ay malapit sa Malacanang, ang sinasawag na Aguado Residence, mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita. Na ang flood control scandal matapos maisawalat sa Senado na nagsilbi umanong drop-off point ng mali-malitang pera ang Aguado Residence sa Malacanang. Agad naman itong pinalagan ng palasyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Pinasok na ng anomalya ang Malacanang matapos banggitin ng supposed witness ni Senator Rodante Marcoleta ang Aguado Residence bilang isa sa mga drop-off point ng kung tawagin nila ay basura o maletang may milyon-milyong pisong kickback. Ang sagot ng Malacanang sa aligasyong ito, pruweba muna bago kuda. Pero kung totoo man daw kahit papinsan ng Pangulo ang sangkot, wala pa rin daw lusot. Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man o anuman, lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Bagamat limitado ang impormasyon tungkol sa Aguado Residence, matatagpuan ito sa kanto ng Aguado Street sa loob ng Malacanang compound. Sa mga social media post ni former House Speaker Martin Romualdez, tanggapan niya ito kapag may pagtitipon ng kanyang partido na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Sa video na ito, kung saan ikinakampanya ni Romualdez ang alyansa slate bago ang midterm elections noong Mayo, makikita sa likod ang address na Imelda Hall, 1201 Aguado Residence na naka-flash sa likod ng dating House Speaker. Sa isa pang post mula sa page ng Kongreso, may luncheon ng mahigit 100 miyembro ng Kamara noong Mayo 1 bilang pagsuporta sa administration slate. Dito rin sa apat na sulok ng 1201 Aguado, unang nagpulong ang alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo ng Partido Federal na Pilipinas, ang political party ng Pangulo at bagong House Speaker Bogie D, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC ni Senate President Tito Soto at Nationalista Party ni Senator and former DPWH Secretary Mark Villar. Bagamat umabot na sa palasyo ang anomalya na ninindigan ng Malacanang na walang kinalaman si President Bongbong Marcos. Hindi naman daw maglalakas loob si PBBM na magpaimbestiga kung mismong siya ay may dubing itinatago. Kahit na ang national budget may bakas ng pirma ng Pangulo. Para sa agenda ay... Totoo ba na nagpapaimbestiga ang Pangulo? Yan ang tanong natin. Nagpapaimbestiga po ba talaga ang Pangulo, mga kabayan? Mukhang wala po yata tayo naririnig na nagpapaimbestiga ang Pangulo, mga kabayan. Kung nagpapaimbestiga po yan, pwede na pong kumbidahin yan sa Blue Ribbon Committee at nang matanong po ng mga senador, lalong-lalo po ni Senator Marcoleta, ang Pangulo po ng bansa, kung talagang siya po ay walang kinalaman sa mahigit 3 taon na korupsyon at kung wala po ba siya kinalaman sa mga proyekto niya, ang kanyang hawak-hawak na departamento na siya ang Commander-in-Chief, ang DPWH. Wala po ba siyang kinalaman dyan sa DPWH na yan po ay under niya? Under po niya yan. Ayan po mga kabayan. Lahat po ng sinabi po na ni retired Marine personnel Orly Gutesa ay tumutumbok po at tumatama. Dahil mismo rito sa media po ng bilyonaryo ay nilabas po nila na ito pong lugar na ito na sinasabi po ni Gutesa ay tama po. Nasa Malacanang po.
nasa loob po ng facility ng Malacanang, ang Aguado resident. At ito po ay ginagamit po ito ng mga kaalyado ng Pangulo. Kauna-unahan po ang speaker, ang dating speaker. At kasama rin po ang bagong speaker dahil po kaalyado. At nabanggit din po ang partido po ni Tito Soto, ang Senate President, mga kabayan. At syempre, nabanggit din po ang partido ng mga bilyar. At marami pang iba. Gamit na gamit po nila ang Aguado residence, mga kabayan. Kaya po, talaga pong tumutugma po lahat ang sinasabi po ni Orly Gutesa, mga tambay. At tumutugma rin po umano, mga kabayan, ang pinasabog din po ng isa pong dating USEC po ng DPWH na si Yusek Bernardo, yung nasa Malacanang din po na isang executive secretary. Ang kanyang opisina rin ay humihingi at kumukuha rin ng komisyon sa mga proyekto ng gobyerno na hindi bababa sa 15%. Ayon po yan kay Yusek Bernardo. Mga kabayan, nakita nyo po, nasa Malacanang na po ang mga delivery ng pera. Mga kabayan, pero matigas pa rin po ang pagmumuka umano ng isang tagapagsalita na Yusek. Talaga pong ipinipilit pa rin niya na maglabas ng ebidensya. Madali pong maglabas ng ebidensya po, lalong-lalo po sa gobyerno. Dahil po ang pondo ng bansa ay recorded po yan. Hindi po ba? Ang kailangan lang po ilabas para po mapatunayan na talaga kung saan napunta ang pera na binudget po taon-taon, buksan lang po ang mga libro. Lalong-lalo po yung libro ng BICAM, yung Bicameral Conference Report. Nasaan po ang mga report niyan? Diyan po nagkakaroon po ng chop. Diyan po nagkakaroon ng malaking insertion. Hindi po ba? At kailangan din pong buksan yung GAA. Yung GAA na pinirmahan ng Pangulo para po magtugma, mga kababayan. At kailangan din pong buksan ang libro ng DPWH. Hindi po ba? Kailangan buksan lahat yan. Napakadali pong kunan ng ebidensya yan, Yusek Castro. At siyempre, ang DBM. Kailangan din pong buksan ang DBM. Di ba? Yung Department Budget Management. Yan po ang nagre-release ng mga pondo natin. Ang DBM. Di po ba? Pagbubuksan mo ang mga libro niyan. At dyan mo na makikita kung kani-kanino po napupunta ang malalaking pera taon-taon. Di po ba? At napakadali na pong i-audit. At yan na po ang ebidensya na hinahanap ni Yusek Castro. Ang DBM, ang Congress, ang kanilang mga report na ginawa sa bicameral, hindi po ba? Conference Committee report, ang GAA na pinirmahan ng Pangulo, at ang mga sinasabi na libro ng DPWH, mga kabayan, ang mga proyekto na binigyan nila, kung sino-sino po ang binigyan nila ng proyekto, hindi po ba? At gaano kalaki ang na-award dito sa mga nakakuha na mga contractors. Hindi po ba? Yusek Castro. At siyempre, mga kabayan, yung pinaputok po ni Orly Gutesa ay hiyan po ay napakalaki pong porsyento na totoo. Komento ko po, napakalaki ng porsyento na totoo na talagang sumasalok sila umano, mga kamabayan, ng limpak-limpak na basura ang tawag nila. Basura. Yan po ang kanilang code pagdating po sa nakaw na yaman umano. Basura. Pero yung pinagdadalan po ng basura ay puro po demonyo at basurang politiko sa ating bansa umano. Hindi po ba? Nakita nyo po, systematic. Hindi po ba? Systematic po. Talagang planado. Parang yung lumabas na Horus umano. Talagang detalyado. Sila.
Nakita nyo, pati Malacanang, gamit na gamit po sa kawalang hiyaan umano, sa pagnanakaw umano, sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Pero, meron naman po silang tagapagtanggol. Hindi po ba? Kahit po bukong-buko na ng mga Pilipino, dahil ang pera ng taong bayan ay walang nakita ang mga Pilipino. Umutang ng isang damukal, trilyon-trilyon, taon-taon. Pwera pa ang ating buwis at buwis ng mga mayayaman, negosyante na walang pinatunguhan. Maliban po ilagay na ilagay yata sa mga maleta at i-deliver sa kanila. 3 beses isang linggo. 48 maleta. At 48 to 50 million ang laman daw ng isang maleta. Nakita niyo po yun? Isang deliver pa lang, bilyonis na. 3 deliver. Gaano karaming bilyonis yun? Ilang taon pong nag-deliver? Mahigit 3 taon sila nagdi-deliver? Gada budgeting? Gada budget yan Pag-release ng budget, may deliver. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, wala nang kakwenta-kwenta ang ginagawang investigasyon ng ICI, mga kabayan. Wala na po. Kasi wala naman pong tutumbuking malalaking isda yan, mga kababayan. Puro lang po doon sa gusto nilang mangyari na dinidikta lang sa kanila umano. Hindi kaya? Kaya nga po nagretiro na dyan nag-resign na po ang isang sinasabing advisor, consultant. Hindi naman po binigyan si Mayor Magalong diyan ng mabigat na posisyon. Consultant lang po siya. Mga kabayan, nag-a-advise lang, pero hindi siya pwedeng mag-imbestiga. Walang kakwenta-kwentang posisyon. Hindi kaya? Pamparami ka lang. Kaya mag-resign ka na lang. Hindi ba? Kaya dito pa mga tambay, basag na po at hirap na po, mga kabayan. Kahit ano pong gawin nilang i-divert ng issue, kahit saan po nila dalhin, at kahit anong mga sinasabi nilang puro kasinungalingan umano, ay hindi na maniniwala ang taong bayan. Kasi wala pong nakita ang taong bayan sa mga pera, buwis at inutang nila, mga kababayan. Kaya ano ang iisipin natin? Magiging katotohanan ba sinasabi niyong pagsisinungaling ninyo, umano, na hindi totoo ang sinasabi ni retired Marine Personnel Orly Gutesa sa kanyang mga pasabog at ganun din kila dating Yusek Bernardo at sa mga pinasabog ng Diskaya na mga politiko, mga congressman, sangkot din ng Ko at Romualdez? Hindi po ba? Sino ang paniniwalaan namin? Hindi ba ang paniniwalaan namin, number 1, itong si Marine Personnel Orly Gutesa? Mas paniniwalaan namin yan kaysa sa mga politiko na ang history ay puro pagnanakaw umano. Hindi po ba? Ano po ba history ng mga politiko sa atin? Maliit na porsyento na lang po ng politiko sa atin ang tapat at honest. Ang napakalaking porsyento po ay magnanakaw umano. Di po ba? At sanay na sanay po magsinungaling ang mga politiko sa atin naghahaman sa pera umano. Di po ba? Yan po ang trabaho ng mga politikong korap sa ating bansa. Magsinungaling at magnakaw umano. Kaya dito po mga kabayan, malapit na po. Nakapasok na po sa loob ng Malacanang, sa facility ng Malacanang, ang pera ng flood control. Hindi lang po flood control ang nakakapasok yata dyan dahil marami pong proyekto ang ating bansa. Hindi po ba? Kaya gamit na gamit po pala. Isa sa nagagamit sa Malacanang ang facility po ng Aguado o ang Aguado Residence. Ang tanong po ni Kamanong, saan kaya naman dinadala yung nasa residence ng Malacanang? Kanino naman kaya yun? Yung mga maleta ang dinadala ron. Kasi sabi po ni retired Marine Orly Gutesa, nakapag-deliver na sila kay Martin, nakapag-deliver na sila kay Tambaluslos.
At nagdi-deliver din sila sa Malacanang, sa facility. Ano po isipin natin? Kumpleto po pala. Lahat pala sila nadi-deliveran. Pati nga yung executive secretary may issue rin ng deliver porsyento. Ganyan po palang tinrabaho nila sa atin. Kaya mga kabayan, nakikita na po natin ngayon at nagkakaroon na po ng malaking linaw. Hindi na po malabo sa sabaw ng pusit. Napakalinaw na po ngayon sa sabaw ng pusit ang nangyayari pong investigasyon ni Senator Marcoleta at yung involvement ng malalaking ulo ng buhaya na parang si Lolong at napakalalaking mga budanding at mga balyena at para pong mga pating na masisiba at matatakaw sa pera ng taong bayan. Nakapasok na po sa facility ng Malacanang pala umano. Dahil hindi lang naman po sa facility ng Malacanang ang pera nakakapasok Hindi po ba? Dahil bago po pumutok ang issue ng flood control, ay una pong nakapasok sa facility ng Malacanang, ay yan po ay pinatutuhanan po sa mga balita, lalo-lalo po ni Executive Secretary Bersamin, pati po ang pulburon. Nung nakaraan po ay pinatunayan po nila na meron nga pong nakapasok na mga pulburon sa Malacanang, sa facility ng Malacanang. Nakita niyo po, pulburon, nakakapasok, mga pera, issue ng korupsyon, nakakapasok na, mali-maleta. Pero pagdating po kay Jose Castro, magbigay daw po ng ebidensya. Mga kaubayan, kung ang Pangulo lang po ay si dating Pangulong Duterte at kung ang Pangulo lang ay si Vice President Sara Duterte, sa loob lang na isang araw, may ebidensya ng ipamumuka sa iyo, Jose Castro. Ipamumuka na sa iyo ang ebidensya kung sila po ang presidente. Kaya lang, ang presidente kasi ay amo mo. At yung amo mo, nakakapasok sa Malacanang ang mali-maleta umano galing sa nakaw. Hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you rin po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At siyempre po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment, thank you rin po. Maraming salamat din po. At siyempre po mga kabayan, yung ating pong dasal, pagsama-samahin po natin muli na isama po natin sa dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganun din po mga tambay, tayo rin po magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At thank you po mga tambay. Ingat-ingat po tayo sa muli. Paalam. Bye-bye.